it's not all about pera, posisyon. No. Maybe to some, pero sa akin kasi hindi. Mula nung naging PWD ako. Ang importante sa akin yung wellness, yung mental health, yung kung saan ko mas matutulungan yung mata ko. Ako po si Celeste, isang PWD. Nabulag po ang isang mata ko noong 2021 dahil sa retinal detachment. Sharing is caring po para sa akin. Tuloy lang ang buhay, magpakapositibo, at magtiwala sa Panginoon. Welcome po sa channel ko. Sharing is caring. Hello, magandang araw and welcome back to my channel, Half Blind Journey. Kamusta kayong lahat? Praise God for another day, 'di ba? Another week has passed. Ibang klase tong linggo na to, grabe. Yung bagyo, yung habagat. But then again, God is great. Dahil nandito pa rin tayo, nakakabangon pa rin tayo. And praise God, kasi saglit lang yung bagyo dito, no? Hindi siya nagtagal. Kagigising ko lang, maglinis tayo ng mukha. Wipes. Mas gusto ko na naglilinis ako ng mukha ko gamit yung wipes. Kumbaga, binabasa ko lang yung mukha ko talaga kapag naliligo na ako. Pero pag ganito na gumising ako at hindi naman ako agad maliligo, may gagawin pa akong iba, nagwa-wipes lang ako. Ewan ko ha, kasi simula nung nabulag yung kanang mata ko, tapos yung kaliwa ko naman ay na-laser na rin 2 beses yung retina ko, 'di ba? Photocoagulation. Mahapdi yung mata ko every time na gumigising ako. Siguro dahil nade-dehydrate ang tao every time na natutulog, kaya importante na marami tayong tubig. Kaya importante na we hydrate ourselves para hindi nag-struggle yung system natin, yung katawan natin habang natutulog tayo. And remember, umiihi tayo eh. Gigising tayo para lang umihi. Importante na bago tayo humiga ulit, inom tayo ulit ng tubig. Syempre, kung nadi-dehydrate yung katawan mo, yung system mo, same with your eyes. So, maaaring yun yung dahilan kung bakit pagising ko parang mahapdi yung pakiramdam ng mata ko, kaya importante ang water, importante na hydrated tayo. Pag gumigising ako, mahapdi yung mata ko. Ganun yung pakiramdam ko palagi. Lalo na yung tipong bago ako natulog, pagod yung mata ko, let's say galing ako sa trabaho, ganun yung pakiramdam. Kaya kailangan yung drops ko nandyan lagi. Hindi naman ganito yung ang ingay ng pusa. Hindi naman ganito noong bago pa na kalikot yung mata ko. Both eyes. Convenient na maglinis ng mukha for me kasi nga may wipes na available. Yan, may wipes na sa market. Tapos may iba-ibang amoy pa siya na mabango. Ako ang favorite ko ito. Mabango siya. Meron to sa mga supermarket, Sanicare. Yung ganito, 80 sheets ang laman niya, 80 pieces na ganito. Tumatagal siya ng mga 1 buwan sa akin, pero kung may kasama akong nagko-consume, siguro mga kalahating buwan. Pag bagong opera kayo, importante na meron kayong wipes. Kasi alam nyo, pag bagong opera ang mata ng tao, madalas magmuta yan eh. Mas marami yung muta niya kesa dun sa normal. So, importante may wipes para mas madaling maglinis ng mga mutang nakadikit. Nasa sa inyo na yun kung gusto nyo ng may amoy na wipes o wala. Sorry, ang ingay ng pusa ko. Nanghihingi ng kung ano man ito. Kakakain lang naman niya. Anyway. Ano ba yon? Ha? Nakikita mong nag-vlog si Mami. Ingay mo dyan. Nagpe-prepare ako for our fellowship. May online fellowship kasi kami sa church. Aral kami ng Bible. Alam niyo, napaka-importante na hindi ka bumibitaw sa Panginoon sa mga panahong ito. Lalo na sa mga nangyayari. Ipit natin yung hair natin. Ako, lalo na sa mga nangyayari sa buhay ko. Sabi ko nga sa inyo, diba?
maaring wala na ako ngayon, hindi na ako nakakapagpatuloy kung hindi dahil sa Panginoon at sa mga taong patuloy na nagmamahal at nananalangin sa akin. Napaka-importante ng prayer. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa bawat isa sa inyo na nanalangin para sa akin. Alam ko maraming nag-alala sa akin. Nung dumami yung floater sa paningin ko, maraming nag-pray for me. Kaya maraming salamat sa inyo. Alam ko may mga messages pa kayo na hanggang ngayon hindi ko pa na re-replyan. Ewan ko ha, siguro dahil matanda na ako, pero pagpagod kasi yung mata ko, hindi ko siya binabasa. Yung bang tipong halimbawa, ang tagal mong nakatutok sa monitor dahil nagtrabaho ka, hindi ko binabasa yung mata ko. Yung iba kasi syempre, 'di ba, may mga bago matulog, lalo na yung mga babae, maghihilamos pa, skincare routine na tinatawag, at kung ano-ano pa. Well, ako, naging mas maingat ako. Aaminin ko, naging mas maingat na ako ngayon sa mata ko. Pag galing ako sa trabaho or pagod ako, kesa maghilamos pa at maglagay ng kung anik-anik dyan, moisturizer, toner bago matulog, hindi na. Kaya best friend ko ang wipes. Lilinisin ko yung mukha ko, ganun lang. Marami nga lang ako nakukonsume. Maingat na lang ako ngayon sa kinakain. Syempre, kung ano yung kinakain natin can affect our body, can affect our eyes also. Sa mga activities na ginagawa ko, hanggat maaari, enough computer time lang ako. Hanggat maaari, hindi ako nagbubuhat ng mabibigat. Kasi nga, 'di ba, operada na yung parehong mata ko. Kasi yun ang sabi sa akin ng surgeon ko. Pwedeng mag-cause yun na mapunit yung retina ko. Kaya kayo dyan, ingat tayo sa pagbubuhat. May mga weightlifters na nagkaroon din sila ng retinal detachment dahil sa pagbubuhat nila ng pabibigat. Kalain mo, no? Ganon kasensitibo ang mata ng tao. Yung sobrang pressure, halimbawa, sobrang ire, pag nanganganak, pag dumudumi, mag-ingat tayo doon. Dapat hanggat maaari alalayan natin yung mga sarili natin na wag alam nyo na yun, wag sobrang ire kasi may epekto pala yun. Isa yan sa mga natutunan ko. Ayun, nag-iingat na talaga ako ngayon. Hanggat maaari, pinaprioritize ko yung kalusugan ko kasi yun naman ang importante. Isa lang yun eh. Once na masira ang parte ng katawan mo, wala na. Halimbawa, itong kanang mata ko, bumigay na siya. Wala na. Maaring hindi applicable yung sitwasyon ko sa inyo, pero itong nangyayari sa akin ngayon. Hanggat maaari, nililimitahan ko yung mga activities ko. Kung maaaring padaliin ang buhay ko, pinapadali ko. Sa totoo lang, maraming offer sa akin to do a greater role sa opisina, pero hindi ko tinatanggap. Kasi alam ko that these roles can be very demanding, lalo na sa mata ko. Hanggat maaari, pag pumapasok ako sa trabaho ko, yun lang yung 8 oras lang ako nakatingin sa computer. I don't know siguro iba-iba naman tayo. 'Di ba meron ngang kasabihan na you have to step out of your comfort zone para mag-improve ka, ganun. Para mag-grow ka. Ako, I agree with that. But I also know that it doesn't apply to all. Lalo na sa akin. Kasi ako yung nakakaramdam ng katawan ko eh. Ako yung nakakaramdam ng hirap eh. Madaling sabihin na sayang naman yung promotion. Mas kikita ka ng malaki dyan sa role na yan. Sa akin kasi mas priority ko talaga yung kalusugan ko na ngayon eh. Lalo na nangyari na to sa akin. Hindi lahat kasi about pera eh. Importante sa akin is yung makakapagpahinga ko. At the same time, earning. Kumikita pa rin naman. Kaya ayun, tina-turn down ko lahat ng mga offers nila. I'm so sorry kung may nanonood sa akin na isa sa mga humihikayat sa akin na mag-take on ng bigger role. I'm so sorry kung naikukwento ko to sa inyo, pero this is what's happening to me. Sabi ko nga sa inyo gusto kong i-share sa inyo yung journey ko. Hindi naman ako nakakaramdam ng parang bigo, gano'n, na hindi ako na-promote. Ang tagal ko na sa company, ito pa rin yung ginagawa ko, hindi ako nagte-take on ng
bigger roles. Well, this is my life. I believe I have a choice. I have a choice to live in my comfort zone. Okay lang siguro kung hindi pa ako bulag. Sorry, ang ingay ng mga aso ko. Sige lang, 'di ba? Push lang tayo ng push. Hala lang ng hala. Halabira. Ngayon kasi, iba na eh. I prefer to stay in my comfort zone. At the same time, I'm happy with what I'm doing. I feel fulfilled. Nakikita ko naman yung hand of God sa aking trabaho. Nakakatulong ako sa mga customers ko. Then that's what matters to me. Again, it's not all about pera, posisyon. No. Maybe to some, pero sa akin kasi hindi. Mula nung naging PWD ako. Ang importante sa akin yung wellness, yung mental health, yung kung saan ko mas matutulungan yung mata ko, lalo na mapaprioritize ko na makakapagpahinga yung mata ko. At yung isip ko, dun ako. Alam nyo, I don't feel bad about it. I have accepted the limitations and alam ko I have a choice. Tsaka, yun nga, I get to do what I want. Makapagpatuloy sa buhay ko, makapagtrabaho ako 8 hours a day. Magawa ko yung iba kong function. Makapag-vlog pa rin ako. Makapag-update sa inyo. Yun, and do other stuff. Yung mga ginagawa ko bilang may bahay, bilang nanay, yun ang importante. Nakaka-bless ang mga comments nyo. Gagawa ako ng video. One of these days, babasahin natin yung mga comments nyo. Like, maraming comments. Sasagutin natin yan live. Or maybe I will go on live one of these days. Ipagpatuloy natin gawin yung mga gusto nating gawin. Kasi doon tayo nakakakuha ng joy sa puso natin. And what's important is that we remain grateful kahit ano pa yung pinagdaraanan natin. Marami nagsasabi sa akin, ang strong ko daw. Well, it's not me who is strong all this time. It's my God. It's the Lord Jesus Christ. It's He who keeps me going after all that happened to me. And again, every morning is a blessing, di ba? Hindi naman lahat nabibigyan pa ng pagkakataon na gumising pa. So, gawin nating motivation yung mga pagkakataon na patuloy na binibigay ng Panginoon sa atin. So, ready na ako to start my day. Again, iba ang time zone ko eh. Hindi ako yung normal na Pilipino na natutulog ng gabi. American ang time zone ko eh. New York, Eastern. New York time. Ayan, so salamat sa inyo mga kapatid. Just keep on posting your comments, na appreciate ko yan lahat. Mahal ko kayo and I love what I'm doing. I'm sharing my life with you, the journey of being a half-blind girl. Keep pressing on and God bless us all. Thank you. Have a great day. Sharing is caring.